Hello guys, good afternoon sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 workshop. Ayan. Okay, so ayun guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11.9 workshop. Sa lahat ng nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nagsasubscribe. Thank you so much. At kung di pa subscriber guys, ayan, subscribe naman kayo. Ayan. So hindi nyo muna ako makikita ngayon guys kasi may ginagawa. Marami akong ginagawa dito sa workshop ngayon. And isa doon guys ay kasi nung mga nakaraang araw, di ba, nagkaroon ng mga bagyo-bagyo, no, guys? So, nagkaroon ako ng idea na i-update yung aking toolbox na ito. So, ito yung aking matatawag ko na home toolbox, no? Kasi, alam niyo dito sa workshop, ang workshop ko isa sa third floor. Lagi ko ina-emphasize yan na sa third floor yung workshop ko. So, yung mga tools is nandito. Kompleto tayo sa tools dito sa third floor. However, nakakatamad at minsan sobrang hassle na magbaba ng tools kapag kailangan mo sa baba, no, sa second floor or first floor. Alam mo, sa kusina ko, pag kailangan ko lang screwdriver, kailangan ko pa umakyat dito sa third floor, 'di ba? So sobrang hassle, 'di ba? Nakakukuha ka lang ng isang screwdriver. So meron ako doon tinatawag na home toolbox. Ito 'yon. So ito yung home repair toolbox, no. So ito yung mga tools na pwedeng mong gamitin ng mabilisan, no. Yung mga most common na tools na ginagamit nyo sa bahay. Kahit hindi ka nag-woodworking, kahit hindi ka nagdi-DIY, I would suggest na magkaroon ka ng isang home repair kit like this. Kasi kailangan talaga yan. Halimbawa ngayon, di ba? Ngayon na napapadalas yung mga pag-ulan-ulan, di ba? So kailangan may mga kailangan ng minor repairs, di ba? At least, di ba, marunong tayo at meron tayong gamit for minor repairs. And ito yung tools na ito, kinumpleto ko siya yung laman kasi dati ang laman nito is martilyo, plais, screwdriver. Yun lang ang laman niya. Kaso nung nakaraan kasi may bago tayong homeowners association dito sa subdivision namin and tumutulong ako doon, nagvo-volunteer ako doon. And nung nakaraan is meron kaming ginawa, tapos kinailangan ng socket wrench. Eh, socket wrench ko nandito sa third floor. So, umakyat pa ako para kunin yung socket wrench ko na set na mabigat, no? So, and sabi ko, dapat maglagay na rin ako ng socket wrench doon sa baba. Eh nung nagpe-prepare na ako ng mga tools na para dito sa aking toolkit, sabi ko, bakit yun lang? Dapat kumpletuhin ko na. Diba? Total, marami naman ako extra na tools, no guys? And these are the tools na nilagay ko doon. And these are not yung mga, hindi ito yung mga high-end tools ko, guys. Ito yung mga second-rate tools, no? Yung mga tools na either mumurahin or mga luma na. Kasi hindi ko man ito madalas gagamitin. Gagamitin ko na ito pag kailangan sa baba, no? Hindi ko ito gagamitin everyday, di tulad ng mga tools dito sa workshop na everyday nagagamit ito, nandun na sa baba. Nasa tabi lang siya ng LPG, if ever needed, doon na siya gagamitin, no guys? So, hindi kailangan ng mga high-end tools para dyan. Pero kung gusto nyo mag-invest sa high-end tools, okay lang, di ba? So, ito yung aking kit na yan. Yan, kompleto na yung laman na, nakompleto ko na siya based on my needs, okay? So, depende rin pa rin sa needs nyo, guys. Pero, I would suggest na kung meron kayong halimbawa bahay na homeowner kayo or nangungupahan kayo, apartment kayo, kailangan nyo rin ng home repair kit like this one. And yeah, pwede nyo sundan ito, pwede nyo sundan yung laman nito para sa inyong home repair kit, no, guys. So, pakita ko sa inyo yung laman ng ating home repair kit. So ito guys yung laman ng ating home repair kit. And again guys, hindi nyo kailangan dito ng pinakamahal na tools, no? Kahit yung mga mumurahing tools lang, kahit yung mga lumang tools nyo or yung kahit yung mga cheap na nabibili nyo sa kanto, ganyan, okay na yon. At least may magagamit kayo, di ba? Or kahit sa mga Japan surplus, no? Yung mga Japan surplus na tools, yung mga luma pero mga gandang klaseng tools, pwede nyo gawin yan na home repair kit. Pwede rin kayong bumili ng mga kit mismo na talagang kompleto na yung tools doon, hindi na kayo kailangan na mamili ng mga tools or hindi na kailangan na bumuo ng sarili nyong kit, no? Pwede rin yon. Meron dyan yung ating sponsor, yung Harden, meron silang mga home, mga kits na agad, kompleto na agad, no guys? And hindi naman ganun kamahalan yon. Pero sa akin, since marami naman ako tools, di pumili na lang ako dito sa mga tools ko, no guys? Okay, so let's start first. Siyempre, ito yung pinakataas niya. It's just a simple na lalagyan lang na box. And it contains yung mga maliliit na drill bits, no? Ito yung mga most common na use na drill bits natin. These are drill bits na meron tayong ito pang bakal, meron pang kahoy, ayan, black, and meron tayong masonry bits. So, yung mga most common drill bits yan. At meron din tayong mga screw heads, ayan, no?
Oh, wala tayong kasamang drill dito, guys. So, kung meron kayong extra na drill, pwede niyo na maisama diyan. Ako, ano, kasi ang ginagamit ko rito, yung malaki kong drill. Yun ang ginagamit ko sa labas kasi madalas, no. So, yan yung ating mga drill bit kit, no. Tapos, next natin is of course, napaka-importante guys, electrical tape. So, hindi lang sa electrical pwede itong gamitin, parang all-purpose tape na rin to. Pwede mong pan-tape ng kung ano-ano kung kailangan balutin, di ba? Pero halimbawa, kung may may tawag ito, mayroong gas-gas yung inyong mga mga cords, di ba? Baka makuryente kayo. So, kailangan electrical tape nila agad, di ba? Tapos syempre meron tayong tester. Ito mura lang to guys, 50 pesos, electric tester, no? So, ipo-push mo lang to doon sa plug, no? Ito, itong dulo, tapos hawakan mo lang dito, si ilaw siya. Malalaman mo na kung live yung iyong outlet o hindi, no guys? So, always test bago kayo makialam sa mga electrical na na stuff, no? I-test nyo muna lagi kung live yung inyong kuryente. Kapag live yan, huwag niyong gagalawin kasi kuryente kayo, di ba? Yun. So, next is yung ating screwdriver, no? Philip na PH2 screwdriver. This is just a cheap na screwdriver lang from Ace Hardware, no? Gusto ko lang to kasi rubber grip siya, no, guys? So, oh, yeah, just screwdriver. Tapos ito, meron tayong mga, itong open wrench set natin na to. This is also second rate lang din to, guys. I think Ace Hardware lang din to. Yung lahat ng size or yung mga most common size na ginagamit, no? So, just grab one, put one in your kit din. Meron tayong ratcheting screwdriver dito, guys. Ayan. So, it's a stand. Hindi pa ito ratcheting, no? So, it's just lang, holder lang siya ng ating mga screw heads. Kukuha tayo ng screw head dito na, Philip din yan. Ayan. No? So, hindi siya ratcheting. So, extra tool ko lang to kasi mas gusto ko yung ratcheting na ginagamit ko dito sa workshop. So, ito, dyan lang yan. Para holder lang siya. And of course, meron guntingero, tin snip, no? Okay din to, guys. So, kung may kailangan kayong gupitin na makapal na material na hindi kaya ng normal na gunting na pangkusina, no? So, maganda rin meron kayo guntingero. Kung kailangan yung gupitin ng mga lata, ganyan, or wire, or alambre expanded, di ba? Aluminum, o yan. Pwede yan. And of course, meron tayo, ice pick, no? So, ito, lang to. Lumang screwdriver lang na tinulis ko lang. So, pwede siyang ice pick. Napakaraming gamit ng ice pick na bukod sa pandurog sa yelo, pwede mo pantusok nung lalagyan mo ng tornilyo, ganyan, or pangmarka, di ba? Or pang pang poke lang ng kung ano-ano, di ba? Pwede rin pang self-defense kung kinakailangan, di ba? So, ayun. So, ice pick. Now, of course, syempre tape measure. Tape measure yan. 5 meter na tape measure na maliit, okay na yan para sa bahay, no? And next is ito yung maliit na hacksaw na pambakal, no? So this would not cut, hindi to makakat ng mga malaking bakal, pero you don't need to cut na ng mga ganon. Okay na yung ganito muna para sa mga sa mga minor na cuts, no? Yung mga cut ka ng PVC pipe, no? Yung mga maliliit na aluminum pipe, bakal, di ba? So pwede na yan. Tapos meron tayo of course claw hammer. Ayan. The wooden handle yung pinili ko dito kasi ito yung extra ko. But you can also use yung steel na claw hammer or whatever na meron kang hammer, no guys. Pero ito yung mas gusto ko. Hindi to second rate, guys. Magandang klaseng hammer to. Kamagong yung handle sa tatay ko to eh. So, yan. Tapos, siyempre, kung meron kang hammer, meron ka rin dapat na mallet. Rubber mallet like this one. So, minsan kailangan mo nito, pagpukpok mo na hindi mo kailangan ng ng ipako, no? Kung pagpukpok lang pang persuasion tool, 'di ba? So kailangan mo talaga ng mallet. Tapos guys, of course, flashlight, little na flashlight lang. In case na brown out, no, kailangan mong ilawan yung mga tools, no, or mabilis ang kahit maliit na flashlight lang like this one from lang. Ito Mr. DIY lang to. So okay na to para diyan sakit na 'yan. So, syempre, kailangan mo ng scraper, spatula, no? So, pang-apply ng ng Bulkasil, di ba? Kung may mga tulo, ganyan, or pang-kayod ng mga nanigas na kanin sa sahig, di ba? So, ito yung mga magandang klase na din. And of course, Phillips na screwdriver, flat na screwdriver, no? Ayan, no? So, standard flat na screwdriver, that's fine. Ito, mga pliers natin, guys. Long nose pliers, ayan. Long nose pliers. Meron din tayong
Ito, yung side cutting na pliers, no? Ayan. So, combination pliers. At meron din tayong ano meron din tayo dito na ano, sarabay sa natin na pliers. Tatlong pliers yun nandito. Ayun, meron pa isa. Ito naman yung ating, of course, cutter. Wire cutters. Ayan. So, tatlong klaseng pliers yung nandyan. So, anytime you needed them, okay na yan. Pero kung isa lang yung kailangan mo, ito lang, okay na to. Yung combination natin ng pliers. Okay. Siyempre, meron tayong vice grip. Kaya minsan kailangan talaga natin ng vice grip, no? Pang ano, para third hand, pang ipit, di ba? So, importante yung vice grip. Ito. Ito yung channel lock pliers. Napaka-useful nito, guys. Ito yung isa sa mga paborito kong tools dito sa kit na to kasi ito yung ginagamit ko na pang ano na LPG, yung pang tanggal ng regulator sa LPG. Ito yung pang ginagawa ko pang repair ng mga faucet kung gusto kong palitan yung faucet, ganyan. Napakadaming silbi ito. So, or minsan pagbukas din ng mga bote na ano na hindi ko mabuksan ng kamay, ito ginagamit ko basta kaya ng kanyang Joe. Necessity to, guys. So, just get one of these. It's very, very useful. Tapos, guys, ito, syempre, utility knife. Just a cheap utility knife, guys. Kutsilyo, basta nakakahiwa yan, okay na yan. Lapis, of course. So, kailangan meron kang lapis, pang marka, pang sulat, di ba? Pang ano, sa mga kailangan mo sukatan, ganyan. At meron din tayong ano dito, utility na paet, no? Chisel. So, I think this is 1 inch. This is just a utility chisel lang. And hindi siya ganun katalas, but it doesn't need to be. Kaya basta lang pwede siyang gamitin na pang pry or pang kayas ng konti ng kahoy. Pwede na yan. Tapos meron din tayo nito. Ito yung adjustable wrench, of course. So, napaka-importante ng adjustable wrench, di ba? And here, meron tayong maliit na nail set, no? Punch, no? So, syempre, kung meron kang hammer, kailangan meron kang nail set para pang baon ng mga pako. Tapos, meron tayong ruler dito na bakal. Ayan, steel ruler lang to. Ito yung part to nung combination square ko. Kaso, tinanggal ko na to at ginawa ko na sa ruler. Tapos, ito guys, meron tayong mga set ng Allen keys, no? So especially guys, kung meron kayong mga furniture na kailangan ng Allen keys, minsan hindi kasama yung Allen keys doon. So at least meron kayo, 'di ba, para pwede nyong i-assemble ng sarili nyo. Tapos meron tayo na cheap na wrench lang to, guys. 1/4 wrench. So pwede ilagay dito tong ating mga 1/4 na bits na to. So you could put that here. Tapos yan. And then you can take mga 1/4 na sockets na to. Okay, use that as a small socket wrench. Okay, so it's very nice na meron kang ganyan. Ayun. Tapos, syempre, meron tayong socket wrench set. Ito talaga sinasabi ko sa inyo dati na kailangan ko. So, kumuha talaga ako nito. This is a 3/8 na socket wrench set. And, I think 3/8 talaga yung pinaka parang universal, no? Kasi yung 1/2 masyado nang malaki for your home. I think pang talaga yung pang masasakyan. Pero kung wala ka ng masasakyan, okay na yung mga 3/8 na socket wrench set na ito. No, guys. Tapos meron tayong extension dito. Ayan. Tapos syempre meron tayong Teflon, di ba? Para sa pag kinakailangan sa mga piping, di ba? At syempre meron din mga wire na pang hold lang na kung ano. And yung maliit na Phillips screwdriver para sa mga laruan ng bata. Okay, so pag kailangan palitan ng baterya, di ba? So, meron tayo niyan. Ayan. So, yan yung guys, yung laman ng ating home repair kit. No? So, I think sabi ko nga sa inyo, I think every homeowner should have a home repair kit. You can start lang from simple tools, martilyo, screwdriver, plais, yan lang. Okay na muna yan. Tapos, padagdag lang ng padagdag hanggang sa kailangan nyo, hanggang sa makabuo kayo ng home repair kit. And put them in a good toolbox like this one. Hindi pala to good. Okay, so bala ko itong palitan in the future. So, papalitan natin ito in the future. Tapos, para lang i-maintain itong mga to, ilagay nyo lang ng silica gel.
na bag, no? Yung mga crease, yung mga nakuha nyo sa sakaw ng sapatos, yung kulay puti, ilagay nyo dito para di sila kalawangin, para na-absorb yung mga moisture. Tapos, i-maintain nyo lang sila with WD-40, linisin nyo lang lagi, and they will serve you for a long, long, long time. And sabi ko nga sa inyo, mas maganda na ilagay nyo dito is yung mga tools na hindi ganun kamahal or special para kapag may nanghiram na kapitbahay at hindi nila isole, okay lang, 'di ba? So, 'yun. So, 'yun yung actually yung goal ko dito eh kasi ano, kasi nga nagdano tayo, tumutulong tayo. So, kung may mga kapitbahay na manghiram nito, ganyan ganyan, kasi hindi na nila maisole, okay lang, hindi masakit sa loob, okay? So, 'yun. Alright, so yun lang guys. Thank you so much for watching and I hope na may natutunan kayo at na-enjoy nyo ang vlog na ito. I'm gonna see you guys again next time. This is Eugene from 11 Workshop. Adios!